Another day, another blessing. Samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng aking buhay bilang taong bahay. After nga namin makapag-almusal ay nasikaso ko na nga yung paglalabada ko. Pagkatapos ko nga maglabay, nasikaso ko na nga rin itong pagpapaligo sa mga aso. Inuna ko nga paliguan dyan si Dobby. Hindi ko na nga lang siya nakuhanan ng video kanina. Gawa nga na nag-aalinlangan nga ako na paliguan siya. Gawa nga na si Dobby nga ay alaga nga siya ni Thea. Pansamantala nga muna na dito nga muna si Dobby sa amin, kaya nga sinabay ko na nga rin siya sa pagpapaligo ng mga alaga nga naming aso. Mainam na nga lang talaga at pumayag nga siya na mapaliguan ko siya. Sinunod ko nga paliguan ay si Tina. Si Tina naman yung aso naming askal na maliit, siya nga yung nasa kulungan at tuwing umaga nga lang din namin siya pinapalabas. Saka ko naman sunod na paliguan itong si Cheska. Dito ko na nga lang naiun yung video no si Cheska na nga yung paliguan namin. Sobra napaka-cute nga nito ni Cheska. Yun nga lang sobra napakakulit nga rin siya pag nasa loob na nga rin siya ng kwarto. Si Dian nga yung pinakahuli ko nga pinapaliguan sa kanilang lahat. Medyo matagal kasing paliguan si Dian, gawa nga ng sobrang napakakapal nga ng kanyang buhok. Kaya naman na nga lang talaga sa mga alaga naming aso ay sobrang napakabait nga nila pag pinapaliguan nga sila. Bali twice a week ko nga silang pinapaliguan. Gawa nga ng medyo mainit-init pa nga yung panahon ngayon. Lalong-lalo na nga itong si Dian at mainitin nga talaga. Gawa nga ng sobrang kapal nga ng kanyang balahibo. Kapag araw naman ng ligo nila at maulan na hindi ko rin naman din sila pinapaliguan. Pinupunasan ko na nga lang sila ng mabuti pagkatapos nga nilang maligo. Gawa nga ng hindi ko na nga sila binoblower dahil sa sobrang dami nga nila. Baka maubos nga yung oras ko pag blinower ko pa sila. Dito ko nga muna sila inilagay sa kabilang bahay kung saan nga kami nagkukusina at nagsi-CR. Hindi nga talaga maikakaila na kahit napakaliit nga ni Cheska ay sobra napakakulit nga talaga at napaka-cute. Ilag na ilag nga rin si Dobby rito kay Cheska. Ewan ko nga lang gawa nga ng sa kulay siguro ni Cheska kaya takot si Dobby. Pagkatapos ko nga paliguan yung mga alagang aso ay sunod na nga rin ako nag-asikaso para nga makaligo na rin. Kailangan makaligo na nga rin na medyo maaga. Ngayong gawa nga na magluluto pa nga rin ako para sa pananghalian namin. Mag-asikaso na nga sana ako para sa lulutuin ko pananghalian namin na nakita ko nga itong saging. Dala nga ito ng kasama ko galing sa bukid. Ang lalaki nga ng bunga ng saba ngayon, mainam na nga lang talaga at hindi nga siya naunahan ng daga na 2 ang paa. Yun. Lagi kasi siyang nauunahan doon na kumuha nga ng mga bunga ng saging. Mainam na nga lang talaga at sinabi nga nung nagbubuko na nakita niya nga na mayroon na nga hinog na saging doon kaya kinuha niya na nga ito agad-agad. Ilang araw nga din na malilibre nga yung pangmeryenda natin. Masarap nga itong nilagang saging lalo nga at papartner nga natin ng mainit na kape. Saktong-sakto nga rin ito at meron na nga rin mga hinog. Makakapagluto na nga rin ako ng turon bukas. Gawa nga ng bukas ngayon magi-start na naman nga ulit yung magtatrabaho nga rito sa bahay at malilibre na nga rin talaga yung pampapamerienda ko sa kanila. Sinabay niya na nga rin daw kunin itong saging na latundan para nga hindi na nga din daw siya maunahan. Isasama ko na nga rin siya rito sa karton ng pinaglagyan ko ng saging na saba para nga pahinugin nga ito. Yung saging na saba nga mauuna ritong mahihinog. Halos isang karton nga itong pahihinugin nga nating saging, mga 2 to 3 days nga hinog na nga yung mga saba rito. Meron nga rin akong nakuhang isang suwa sa puno nga namin sa may garden, ito pahihinugin ko rin.